Isang magandang umaga po sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. At tayo po ay magpapasimula ng ating gawain. Rito po ngayon po kayo tumayo para sa ating pambungad na panalangin. Hayaan nyo basahin ko po yung ating mensahe na magagaling sa Isaiah chapter 41 verse 10. God strengthens you. Sabi dito, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Sa Tagalog, ako isa sa iyo. Huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Meron pangako ang ating Panginoon na pwede natin panghawakan. And God has promised us the strength and He will never give you a trial you are unable to handle. So pananalig lang katapatan. Tayo po nalangin. Dakilang Ama, marami po salamat Panginoon sa umaga kay Kanda. Muli po kami nagtipon-tipon dito upang pagtubayan at sariwain Panginoon yung mga salita at muli nyo kaming tuturuan. Dalangin ko po Panginoon na kayo po Panginoon manguna. Salamat po Panginoon sa inyong buktong na anak na ibinigay ninyo at dahil dyan naranasan namin ang iyong unconditional love na isang klase ng pag-ibig na walang pinipili sino man. Salamat po Panginoon sa mga patnubay, the wisdom and understanding to know you more at naniniwala po kaming matagumpay na uuwi. Pagtubahan niyo po Panginoon mga awit na sa kanilang mga awitin ay kami mapuspos at maging sa iyong mga salita na naniniwala po na uuwi po kami magtagumpay lang. Nagpidalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at pakibati po ang katabi ng Merry Christmas. Ayan, first day of December niya, bumubuhos ang pagpapala galing sa taas. Amen? Ayan, maligayang Pasko sa ating lahat. At syempre, sabi nga po, hindi naman po araw-araw, o hindi lang po December sinaselebrate ang Christmas. Dapat araw-araw natin sinaselebrate ang Pasko. Dahil yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, hindi nawawala sa atin. Lagi yung ibinibigay. Amen? Ayan, kaya ngayong umaga tayo pagkakulit at magsasama sa ating Diyos. Isa ka mo ng blessing shout. Blessing shout. Ayan. Sabi po sa salita ng Diyos, sa Santiago 1 verse 12, mapalad ang taong mananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So kung ano man yung mga pagsubok na dalahin natin ngayong oras na ito, ipagsasabi muna natin yan. Dahil ang Panginoon, pag nagbalik ng pagpapala, napakadami yan. Amen? Siksik-liklik at umaapaw na nagpupula sa ating Diyos. So may umaga, samahan niyo po kami umawit at umita sa presensya ng ating Panginoon. Yes, Lord. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Yes, the Lord. We gonna praise you, O God. Sama-sama tayo umawit at sumama sa ating Diyos sa buhay.
luwalhatiin ka. Yes, Lord, salamat na pagkakami ko at hinggan sa kami, Panginoon. Mataas ang wala mula sa akin, Lord, ko na mga tubig. Lord, salamat Panginoon sa oras na ito na pinipod niyo at pinagsakasama niyo upang ikaw ay aming sambahin. Maraming salamat Panginoon sa iyong kadakilaan, sa iyong tunay na pag-ibig at pagmamahal. Salamat Panginoon sa patuloy na pagpapala na aming nararanasan, ang aming paghinga ay sa iyo lamang aming Diyos. Pagkakat kami may pagkukulang, ikaw ang aming tagapuno. Lord, so bagay ito Panginoon, ibilan ka namin na bumagitna sa gawain ito. Banal na Espiritu, yes Lord, thank you Jesus. Napakabuti mo Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ikaw lamang aming sasambahin at ang aming dadakilain sa amin sa buhay namin araw-araw. Aming Diyos na nagpagligtas sa lahat. Ikaw ang aming itataas. Kung iyong pangalan lamang aming papupurihan. Yes, Lord. Gawin po natin ang presensya ng ating Panginoon ngayong oras na ito. Yes, Jesus. Yes, Lord.
kami lagi ng kanyang presensya. Sa'yo sa buhay ko ay wala.
Diyos. Naniniwala po ba kayong kapiling natin ng Diyos ngayong umaga? At dahil siya po ay kapiling natin, alam natin na ang Diyos ay pinapanood ang gawain ito, pinapakinggan ang gawain ito, at ang kanyang mahabang kamay ay nakalapat sa gawain ito. Amen? Manalangin po tayo sandali. Hihilingin ko po na kayo humanap ng isang katabi, prayer partner, and I want you to pray for each other. Panalangin po natin ang isa't isa. Let us bless one another, encourage one another through a word of prayer. Marahil kayo'y pumunta dito nang hihina, pumunta kayo na maraming kabigat sa inyong buhay. Ang Diyos po ang ating kalakasan at ang Diyos po ang katugunan sa anuman pong kailangan natin. So go ahead and pray. At lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Tayo pong lahat ay nakakalapit sa Diyos dahil lamang sa Kanyang biyaya. Amen? Wala pong obligasyon ng Diyos na tayo'y mahalin at ibigin dahil lahat tayo ay nagkasala. At siya po ay banal. Pero kahit na wala po siyang obligasyon na tayo'y mahalin, kinaawaan niya tayo. At yan ang dahilan kung bakit po tayo nakakalapit sa Kanya ngayong umaga. Amen? Kaya pasalamatan po natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan po ng awiting ito. Let us sing to our God once again. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Sabay-sabay po tayo. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Minsan pa, walang hanggan, katapatan, katapatan sa buhay ko, sa buhay, lagi mong laan, lagi mong laan. Narito, narito, dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal
iyong alwalhatian, kadakilan mo hindi mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ka nakikinig, itatatag sa buhay mo, nanging ikaw, O Diyos. Iligtas sa kalimitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo hindi mapapantayan. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang katurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Gusto ko pong marinig ang piling nyo lamang. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapurihan. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Salamat, inangkin mo kami, O Diyos. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas sa nakikinig, itataas sa buhay mo, tanging ikaw, O Diyos. Iligtas sa kalimitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo hindi mapapantayan. Kadakilan mo hindi mapapantayan. Kadakilan mo hindi mapapantayan. Jesus, Jesus. Panginoong Hesus, ang pangalan ninyo ang pinakamagandang pangalan sa lahat. Sapagkat ang pangalan mo ay nagpapakita sa amin ng inyong katangian. Katangiang magligtas, Panginoon. Sa aming kawalan, O Diyos, kami kinuha mo, ibinalik mo sa iyong piling at ngayon nakakasamba kami. At ang ugat, Panginoon, ng pagsamba namin ngayong umaga ay ang biyaya mo, ang kabutihan mo, ang pagpapatawad mo sa lahat ng aming mga kasalanan, ang paglilinis mo. Salamat, O Diyos. Sa iyo ang lahat-lahat ng papuri. Sa ngalan ni Jesus, lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Bago po
tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, pakibati po ng ating mga katabi ng Happy Lord's Day. Sige po, kamayan po natin ang isa't isa. Let us give them our best smiles. Thank you, Lord. Alam ko na medyo malamig, may kaginawan ngayong umaga, pero walang hadlang upang tayo ay magpuri, magpasalamat, at makinig ng salita ng ating Diyos. Bago po natin basahin ang ilang mga talata sa Biblia, ay itaas po natin minsan pa ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po natin kilalanin ang salita ng Diyos na walang kamalian, masasantigan, at tunay na kalakasan ng ating mga buhay. Sabay-sabay po nating sabihin, ang salita ng Diyos, nagliligtas. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos, nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos, nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos, nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, maaasahan ang salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay ating pong kinuha sa Aklat ng Gawa, dito po sa Kabanatang 16, talata 31 hanggang 33. Ganito po ang ating matutunghayan sa mga talatang ito. Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. At ipinangaral ni na Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, hinugasan ng gwardya ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Ito po ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo sandali. Panginoon, samahan niyo po kami sa aming gagawing pag-aaral. Sa amin pong sariling dunong, sa amin pong sariling lakas at kakayanan, ay wala po kaming maibibigay sa isa't isa. Sapagkat ang karunungan ay sa inyo lamang nagmumula. Kaya nagpapasalamat po kami sapagkat sinugunin niyo ang inyong banal na espiritu upang turuan ang iyong bayan. Nawa po ay mapakinggan namin ang kanyang tinig. Naway walang boses na mapakinggan, walang opinyon ng tao na mapakinggan ngayong umaga, kundi boses nyo lang sa pamamagitan ng iyong mga salita. At ihanda nyo po ang aming mga puso. Inaamin po namin, kami paulit-ulit na nagkakamali, kami paulit-ulit na nagkakasala. Nakakalimutan ka namin, Panginoon. And we do not recognize your kingship over our lives. Patawad po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat nariyan ang iyong walang sawang pagbubuhos ng biyaya at habag sa bawat isang lumalapit sa inyo, Panginoon. At minsan pa nagpapasalamat po kami sa dugo ni Kristo na siya pong naghugas sa lahat ng aming mga kasalanan. Noon, ngayon, at maging sa hinaharap pa, Panginoon, hinugasan mo na ng iyong dugo. Kaya, O Diyos, kaming lahat ay nakakatindig sa iyong harapan ng walang takot, without fear. Payapa ang budhi at konsensya sapagkat kami ginawang malinis, matuwid dahil sa aming pagkilala at pananampalataya kay Kristo na siyang aming tagapagligtas at Panginoon. Minsan pa, O Diyos, inilalaan po namin ang oras na ito sa iyong kapurihan lamang at kalwalhatian. Ito pong aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede na po kayong maupo, mga kapatid sa ating Diyos. December na. Ilang tulog na lang ay Pasko na. At alam ko,
ang buong sambayan ng Pilipino ay nagagalak sapagkat ito talaga yung pinakahihintay natin. Lalo na bilang isang Pilipino, isa ito sa pinakahihintay na araw sa ating bansa. Samahan niyo po ako ngayong umaga sa panibagong pag-aaral. At nais ko pong umpisahan ang pag-aaral na ito sa isang katanungan. Dahil usong-uso ngayon ang isang sikat na pelikula na balita ko, bilyon na yata ang kinita. Naniniwala ba kayo sa forever? O naniniwala pa ba kayo sa forever? Iba-iba yung sagot na narinig ko. Merong oo, merong hindi nila sure. Bago ko po sagutin ang tanong na yan, o bago po natin tuluyang halukayin ang sagot sa tanong na yan, nais kong magbigay sa inyo ng ilang mga facts o mga katotohanan patungkol po sa kalagayan ng maraming Pilipino sa ngayon. Noong pong taong 2018 ay napanood si Ivan Mayrina sa GMA7. At sa isang palabas sa nasabing istasyon ay ipinakita niya na dumadami na ang bilang ng mga Pilipinong hindi na naniniwala sa forever. Ayon sa datos na kanyang ipinakita mula sa PSA, ang bilang daw ng mga lalaki at babae na nakikipaghiwalay sa kanilang asawa ay tumaas ng 36% mula 893,167 noong 2010 papunta sa 1,211,262 noong taong 2015. 1.2 million na mga Pilipino ang nakipaghiwalay sa asawa taong 2015. Magte-2025 na po. Luma na ang datos na ito. Ano kaya ang kalagayan ng usaping ito? Ayon po kay Andrea Lauser, sa pong researcher, mababa pa daw ang bilang na yan kung tutuusin. Dahil sa Pilipinas, hindi pa din legal ang diborsyo. By the way, 2 bansa na lang po ang illegal ang divorce. Vatican City and the Philippines. The rest of the world, legal ang divorce. Kaya po, mababa pa daw ang bilang na yan. Isipin niyo po yun. 1.2 million na mag-asawa ang naghiwalay noong 2015. Ano po ang kahulugan niyan? Nangangahulugan po na 1.2 million na pamilya ang nawasak at nagkasira-sira noong taong 2015. At nangangahulugan din na milyong-milyong kabataan ang ngayon ay bunga na ng broken family, kasama na sila sa bilang. And that is a sad news. Now, hindi po tayo narito upang husgahan ang mga taong nakaranas niyan. Kung ikaw ay kabilang sa aking sinasabi, nandito tayo hindi upang husgahan kayo o husgahan ang sino man at mga taong kakilala natin. Dahil ang church ay tinatag ng Panginoon upang mag-restore pa nga ng mga relasyon at upang i-encourage ang mga taong nakakaranas nito upang ituro sila sa Diyos na siyang may kakayanang magkumpuni at umayos ng sirang relasyon. Hindi ba akong makarinig ng amen? Amen. Ngunit isang bagay po ang makikita natin. Isang bagay po ang ipinapakita ng mga datos na ito. Ipinapakita lamang nito na mayroon tayong kaaway na hindi nakikita na gagawin ang lahat upang wasakin ang pamilya. Ang totoo, hindi mo kaaway ang asawa mo. Tingnan mo yung katabi mo. Katabi mo ba yung asawa mo? Hindi mo kaaway ang tatay mo. Hindi mo kaaway ang anak mo. Hindi mo rin kaaway ang in-laws mo.
Ang totoo nating kaaway ay hindi nakikita at ang kaaway na ito gagawin ng lahat upang ang pamilya ay mawasak, upang mawala ang pagkakabuklod-buklod ng isang pamilya. 1.2 million families were broken in 2015. Medyo na-curious po ako kung ano ba ang dahilan kung bakit naghihiwalay ang mga Pilipinong may asawa na. At ito po ang aking natuklasan. Ayon po kay Margot Galang, may 4 na dahilan kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan sa Pilipinas. Ilan daw? Of course, higit naman sa 4 yung dahilan, pero merong 4 na major na dahilan kung bakit may mga mag-asawang naghihiwalay. Number 1, financial problems. Problema sa pananalapi. Ha? Wala na tayong ipon? Maghiwalay na tayo. May mga kwento rin akong naririnig na yung isang asawa maglilihim na nabaon sa utang, malalaman ng asawa matindi na pala, kaya nagde-decide sila mag-part ways na lang. And other reasons na related to this. Pangalawa po, yung pong tinatawag na lack of communication. Kakulangan ng pag-uusap. Hindi na nila ini-enjoy ang pagsasama, tinitiis na lang nila ang isa't isa. Magkasama sa isang bubong, pero wala nang spark. Hindi na nagde-date. Hindi man lang naiisipang pumunta sa 7-Eleven para bumili ng siopaw doon. Dahil mura lang naman yon. No time for each other. Pangatlo pong dahilan at hindi ko na po kailangan i-explain ito, infidelity o pagtataksil. May mga biro patungkol dito. At palagi ko naririnig sa matatanda yung biro na sumakabilang bahay. Nangapit bahay. Yan ang kahulugan ng infidelity. At hindi ko na po ipapaliwanag yan dahil alam niyong lahat kung anong kahulugan yan. Pang-4 na dahilan kung bakit naghihiwalay ang mag-asawang Pilipino ay eto daw, domestic violence o pananakit sa asawa. Pinagbubuhatan ng kamay ang asawang babae o lalaki? Pareho na ngayon, ano? Kasi may mga babae din ang bababang ng asawang lalaki. Di ba ng asawang lalaki? At hindi lamang po ito physical, kasama rin po dito ang verbal. Minsan nga mas masakit ang verbal. Kapag ka natutungayaw yung asawa, sinasabihan na wala kang diskarte, wala kang kwenta, mas matalino ako sa'yo. Siyempre masakit yon sa asawang nakakarinig. Yan po ang 4 major reasons kung bakit may hiwalayang nagaganap sa Pilipinas. Ako po ay hindi expert. Dahil bago-bago pa lang din ako sa buhay mag-asawa. Hindi rin po ako therapist. Marami pa akong hindi alam patungkol sa buhay mag-asawa. Ngunit bilang isang pastor, na marami-rami na rin naikasal, at bilang saksi sa buhay ng aking mga magulang, na noong nakaraang taon ay nagdiwang ng kanilang 50th wedding anniversary, praise God, nakita ko po, walang ibang sikreto sa matatag na pamilya at matiwasay na pagsasama, kundi ang ugnayan kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Magkakamali at magkakamali ang tao. Pero kung nauunawaan natin ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus, natututunan din natin magpatawad kahit asawa mo ang nagkamali. Amen. 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 Kaya palagay ko yung 50 years na inilakad ng relasyon ng aking mga magulang. Tama ba, Mami at Daddy, hindi mabibilang kung ilang beses nyo pinatawad ang isa't isa. Yung isang masungit,
Yung isa ay hindi natupad sa usapan. Sabi mo magde-date tayo. It's a matter of really forgiving each other kung paano pinatawad tayo ng Panginoong Jesus. Jesus is the solution. Can I hear an amen? Amen. Hindi bonding ang ultimate solution. Bagaman mahalaga yan. Hindi rin gala at pamamasyal. Bagaman maganda yan. At hindi rin material na bagay. Dahil pwedeng mawala yan. Ang ultimate solution sa matatag na pamilya ay walang iba kundi pagkilala ng pamilya sa Panginoong Jesus. Sabi po ng mga Anabaptist, the family that works together, eats together, and prays together, stays together. It is not enough that the family works together. It is not also enough that they have meals together. Higit sa lahat, the family should pray together. Ang presensya ng Panginoong Jesus ang magpapatibay talaga sa isang pamilya. Yan po ang dahilan kung bakit ang pamagat ng mensahe na ating pag-aaralan ngayong umaga ay akin pong tinawag, si Kristo ang susi sa matibay na pamilya. Bago tayo magpatuloy, sabihin mo sa iyong katabi, buti na lang nandito ka. Dahil si Kristo talaga ang sagot. Ang mensahe pong ito ay panawagan sa mga asawang lalaki, ganon din sa mga asawang babae, sa mga gustong mag-asawa, ganon na rin sa bawat miyembro ng pamilya, kasama ang mga anak. Mga magulang, yan pong pamagat na yan ay kailangan po nating sadyain at lakaran. Kailangan po nating pusain na ang mga pamilya natin ay madala natin sa Panginoon. At kung kayo ay magulang, yan ang number one role nyo. It is not just to provide for your family. Your number one role as a provider, as a father, as a mother, is to bring your families closer to God. Huwag po natin iasa ang trabahong yan kay pastor. O di kaya ay sa mga worker. Dahil baka pag maulan, hindi nila kayo mapuntahan. Ikaw talaga, kayo talaga, kayong mga magulang ang inaasahan ng Diyos na magdadala ng inyong pamilya sa Panginoon. Iyan ang disenyo ng Diyos. Ang bagay na yan ay makikita po natin sa kwento ng 4 na pamilya sa Aklat ng Gawa. Ilan pong kwento? 4. Isa-isahin po natin ang 4 na kwentong yan. Una, ang pamilya ni Crispus. Sino ba si Crispus? Hindi po to si Kristo ha, or palayo ni Kristo. Si Crispus po ay isang taong employed, may trabaho. Pero hindi lang siya may trabaho, tatay din siya. Siya po ay administrator o tagapangasiwa, manager ng isang gusaling paupahan noong araw. Ang sabi ng Gawa 18 verse 5, nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, ginamit ni Pablo ang buong panahon niya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pinatunayan niya sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Verse 8, si Crispus na namumuno sa bahay-sambahan ng mga Hudyo at ang kanyang pamilya ay sumampalataya rin sa Panginoong Jesus. At marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. Sa 2 talata na ating pong binasa ay may makikita po tayong pattern.
o yung pong pagkakasalansa ng mga pangyayari. Una, nakita po natin na si Crispus ay may trabaho. Siya ay tagapangasiwa o manager, administrator ng isang gusali. Sabihin mo sa iyong katabi, kahit may trabaho pa, wala kang excuse. Bakit ko po ito nasabi? Tingnan po natin kung anong ginawa ni Crispus. Sabi dyan, napakinggan niya ang magandang balita mula kay Pablo. At hindi lang niya pinakinggan, dahil ang sumunod na nangyari ay ganito. Nanampalataya siya sa Panginoong Hesus. At dahil nanampalataya siya sa Panginoong Hesus, nadala niya ang kanyang buong pamilya. Kaya ang sabi ng kwento, nanampalataya rin ang kanyang buong pamilya. Ano pong aral ang mapupulot natin sa kwentong ito? Ito po ang mapupulot natin. Ang tatay, sino daw? Tatay. Kung may katabi kang tatay, pakisabi sa kanya, ikaw yun. Pastor, wala pa kaming anak. Kasama din po dyan ang mga asawang lalaki. Ang tatay ang nagdala ng kanyang buong pamilya sa Panginoong Jesus. I'm sure na ito pong si Crispus bilang tao na employed ay napakaabala. Busy po siya. Marami siyang ginagawa. Maraming responsibilities. Marahil tambak ang trabaho. Pero hindi hadlang iyon para i-priority niya ang pinakamahalagang bagay, ang dalhin ang kanyang pamilya sa Panginoon. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, yan ang ating assignment. Number 2, tingnan po natin ang pangalawang kwento. Yung pamilya ng Romanong gwardya, ng isang mamang suicidal. Kala nyo sa panahon lang natin may mga nagpapakamatay at nakakaisip magpakamatay. Sa Biblia po may mga tao ding nade-depress at nakakaisip niyan. Pero tingnan natin kung papaano siya iniligtas ng Diyos mula sa pangit na kalagayang ito. Sabi ng Gawa 16 verse 25, nang mga hating gabi na, nananalangin sina Pablo at Silas at kumakanta ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Ito pong dalawang mama na ito, si Pablo at si Silas, ay ikinulong dahil sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. At yan po ang nangyari. Pagdating nila sa kulungan, hindi sila nagmukmok, kundi nung sila ay nakakulong sa problemang ito, nagpuri sila sa Diyos. Kaya ba natin gawin yan? Na kapag tayo ay nakakulong sa problema, mas lalo pang umaapaw ang ating papuri, thanksgiving sa Panginoon, knowing that God is in control. Hirap gawin, ano? Pero master dito, experts dito ang mga apostol. Dahil alam nila ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Kaya kahit nakakulong sila sa pangit na sitwasyon, nakakapagpuri sila sa Diyos. Verse 26, walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Verse 27, nagising ang gwardya at nakita niyang bukas ang mga pintuan. Akala niya'y tumakas na ang mga bilanggo. Kaya hinugot niya ang kanyang espada at ano daw ang gagawin niya? Magpapakamatay na sana. So anong tawag sa mamang to? May suicidal tendencies. Pag may problema, yun ang naiisip niyang solusyon, magpakamatay na lang. Buti na lang nakialam ang Diyos. Dahil ang sabi sa verse 28, sumigaw si Pablo, huwag kang magpakamatay. Narito kaming lahat. 29, nagpakuha ng ilaw ang gwardya
at dali-daling pumasok sa loob at nanginginig na lumuhod sa harapan ni na Pablo at Silas. 30. Pagkatapos dinala niya sina Pablo sa labas at tinanong, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Napakaganda po ng tanong ng suicidal na ito. Ano ang dapat kong gawin para maligtas? Tayo kaya, naitanong na rin natin yung tanong na yan. Ano kaya ang dapat nating gawin para maligtas? In fact, yan ang pinakamahalagang katanungan na dapat nating sagutin. Hindi kung ano yung ihahanda natin sa Pasko, o kung saan tayo magbabakasyon ngayong holidays. Ang pinakamahalagang tanong ay ito, ano ang dapat kong gawin para maligtas? At tingnan po natin ang sagot sa tanong na yan, at nawa, itong sagot na ito ay maging totoo sa ating buhay. Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. At ang iyong pamilya. Wow! Makapangyarihan pala kapag ka ang magulang ang naunang nanampalataya. Dahil susunod doon ang kanyang pamilya. Kung ano ang direksyon ni tatay, kung anong spiritual condition ni tatay, yun din ang magiging spiritual direction ng kanyang buong pamilya. And that is very clear in this verse. Sabi ng verse 32, at ipinangaral ni na Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Natupad agad yung sinabi sa previous verse. Then verse 33, ng gabing iyon, hinugasan ng gwardya ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Verse 34, pagkatapos, isinama niya sina Pablo sa kanyang bahay at tinakain. Natuwa ang gwardya at ang kanyang buong pamilya na sila'y sumasampalataya na sa Diyos. Anong emosyon ang naramdaman nung suicidal? Ha? Natuwa. Kanina, napansin nyo, kanina, depressed na depressed siya. Kanina gusto na niyang magpakamatay. Pero nung narinig niya ang gospel, nanampalataya siya sa gospel, at yung buong pamilya niya ay naligtas din kagaya niya, nawala ang kanyang depression. Napalitan ng kagalakan. Si Kristo talaga ang kailangan natin sa buhay. Amen? Tingnan po natin kung ano ang pagkakasalansan ng kwentong ito, yung pattern. At maganda itong pattern na ito mangyari din sa mga pamilya natin. Number 1, ang mamang ito ay may trabaho. Siya ay isang government employee, isang gwardya sa bilangguan. Ibig sabihin, abala itong lalaking to. Number 2, narinig niya ang magandang balita mula kay Pablo. Pero hindi lang napakinggan. Nanampalataya siya sa Panginoong Jesus. Pero hindi lang siya. Dahil ang sunod na nangyari, ang sabi, nanampalataya rin ang kanyang buong pamilya. At yung pananampalatayang yon ay nag-translate sa isang malalim na commitment. Dahil ang sabi ng sunod na pattern ay ganito, nagpabautismo siya. Nagpabautismo rin ang kanyang buong pamilya at pinagharian ng kagalakan ang buong pamilya. Yan ang pagkakasalansan ng pangyayari sa kanilang buhay. Kaya ito po ang aral na makukuha natin sa kwentong ito. Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang problema. Ngunit kapag dinala natin ang Panginoong Jesus sa ating pamilya, gaya ng ating napakinggan, maghahari sa ating ang tunay na kagalakan na kay Kristo lamang natin matatagpuan. Ang tunay na kagalakan po hindi matatagpuan sa material na bagay o sa dami ng iyong investments o sa dami ng naipon mo sa bangko. As you can see, sa ating pong pinag-aralan, nakita natin
na ang totoong kagalakan masusumpungan lang natin sa Ebanghelyo ni Kristo. Yung matiyak mo na ikaw ay may kaligtasan. Yan ang totoo nating kagalakan at kayamanan. Pwede ba akong makarinig ng amen? Amen. At syempre, meron pang isang mahalagang aral na makukuha tayo dito, mga magulang. Ang tatay ang nagdala ng kanyang buong pamilya sa Panginoong Jesus. Kung saan papunta ang tatay, doon din papunta ang kanyang pamilya. Kung ang tatay ay pakanan, saan pupunta ang pamilya? Pakanan din. Kung pakaliwa, sa kaliwa din. Kung saan ang direksyon ng head of the family, doon patungo ang kanyang pamilya. Purihin ang Diyos dahil sa church na ito, napakaraming tatay na kumikilala sa Panginoon, and your families are blessed. Dahil inuuna niyo ang Panginoon, ang inyong pamilya, susunod rin sa Panginoon. And that is what is suggested by this pattern. Pangatlo, tingnan natin ang kwento ni Lydia. Baka sabihin niyo, puro tatay naman, pastor, ang pinupumpirya ninyo. Tingnan naman natin ang kwento ng isang babae sa Bible. Ang pamilya ni Lydia. Mga nanay, kumanda kayo, ha? Sino po si Lydia? Si Lydia po, hindi po yung nagtitinda ng goto sa Crossing Mendez na paborito namin ni Sister Jonah nung kami ay bata pa. Hanggang ngayon, buhay pa, no? Yung kanyang gotohan. Sarap doon ng goto. May turmeric. Papunta mamaya. Sino po si Lydia? Sa Bible po, si Lydia ay isang businesswoman. Ano daw siya? Hindi lang pangkaraniwang nanay, may negosyo. Kagaya ng maraming nanay na narito. Tingnan natin ang kanyang kwento. Gawa chapter 16, verse 11. Bumiyahe kami mula sa Troas papuntang Samotrace, at kinabukasan, dumating kami sa Neapolis. Mula Neapolis, pumunta kami sa Filipos, ang pangunahing lungsod ng Macedonia. Maraming nakatira roon na taga-Roma. Tumigil kami roon ng ilang araw. 13. Pagdating ng araw ng pamamahinga, lumabas kami sa lungsod at pumunta sa tabi ng ilog sa pag-aakalang may lugar doon na pinagtitipunan ng mga Hudyo para manalangin. Nagkataong may mga babaeng nagtitipon doon. Kaya nakiupo kami at nakipag-usap sa kanila. Kung araw pala, uso na rin yung mga marites, no? Ng mga nagkikwentuhan. Napansin niyo yun? Mga grupo ng babae nag-uumpukan at anong ginagawa? Kikwentuhan. Okay lang sana kung nagzuzumba kagaya ng ginagawa ng mga nanay sa blessings. Pero hindi, nagchichismisan sila. Ginat siya, ganun yung binanggit na chismisan talaga nangyayari. Pero parang ganun kasi nag-uusap sila. Verse 14. Isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia na taga Thyatira. Siya isang negosyante. Kailangan ng full-time sa ministry. Siya isang negosyante ng mga mamahaling telang kulay ube at sumasamba siya sa Diyos. Tignan niyo po kung anong ginawa ng Diyos sa kanya. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso na tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Verse 15, nagpabautismo siya at ang kanyang pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung naniniwala kayo na ako ay isang tunay na mananampalataya sa Panginoon, doon na kayo tumuloy sa aking bahay. At nakumbinsi niya kaming tumuloy sa bahay niya. Nung nanampalataya siya, idinamay niya ang kanyang buong sambayanan sa pananampalatayang kanyang nasumpungan. Tingnan po natin ang pagkakasalansan o pattern sa kwentong ito ni Lydia. At tingnan natin kung may pagkakahawig sa mga pattern na tiningnan natin kanina. Una, si Lydia ay may trabaho. Siya ay business woman.
Pangalawa, napakinggan niya ang magandang balita mula kay Pablo. Parang same pattern lang, no? Paulit-ulit. Nanampalataya siya sa Panginoong Yesus. Same pattern din nung kanina. Ano kaya susunod dito? Palagay ninyo. Nanampalataya yung magulang. Sino susunod? Sabayan. Alright. Nanampalataya rin ang kanyang buong pamilya. Nagpabautismo si Lydia. Nagpabautismo din ang kanyang buong pamilya. Makikita po ninyo, merong pattern na paulit-ulit sa Aklat ng Gawa. May isang taong abala, nakakilala sa Diyos, nanampalataya, then nanampalataya yung buong pamilya, then nagpabaptize yung buong pamilya. Anong aral ang makukuha natin sa kwento ni Lydia? By the way, meron pong debate patungkol sa katauhan ni Lydia. May nagsasabi po ng mga scholar na hindi naman daw talaga alam kung anong marital status ng babaeng ito. Sige, kape. May nagkakape pala. Okay. Bango. Akala ko may kakaibang presensyang dumalaw sa akin. The glory. Biro lang. Sabi ng mga scholar, hindi natin alam kung ano ang marital status ni Lydia. Hindi alam kung siya ay hiniwalayan ng asawa o isang balo. Narinig yung sinabi ko? Meron pong debate dito. May nagsasabi, ito daw si Lydia, inabandona ng asawa. May mga nagsasabi naman, balo daw ang babaeng ito. Pero isang bagay po ang tiyak. Nag-iisa na lang siya sa buhay. Walang ka-partner. At isa rin ang tiyak, siya ang may boses sa bahay nila. At dahil siya ay may boses, kung ano ang desisyon niya, nasunod ang buong pamilya. At ginamit niya ang kanyang authority upang ang kanyang buong pamilya ay madala sa Panginoon. Now, i-relate po natin sa ating panahon. Sa ating kapanahunan, may mga tahanan po na ang tatay ay nasa malayo, lalo na sa kontekstong Pilipino. May mga tatay po na nasa abroad dahil doon nagtatrabaho. Meron din namang mga kalagayan na kung saan yung tatay ay pumanaw na. O di naman kaya may ibang dahilan kung bakit hindi nakapisa nung nanay o asawang lalaki. Dito po pinapakita sa atin ng story na to na kapag wala na ang ama, nasa malayo o may ibang dahilan, ang ina, ang tatay yung tagapanguna at maging sila ay inaasahan ng Panginoon na akayin ang kanilang buong pamilya sa Panginoon. Narinig niyo po yung sinabi ko? Pati nanay, inaasahan ng Panginoon na dalhin ang kanyang buong pamilya kay Lord. Kaya isang bagay po ang makikita natin sa kwentong ito. Ang nanay ang nagdala ng kanyang buong pamilya sa Panginoong Jesus. And take note, ang babaeng ito ay negosyante, nag-iisa sa buhay. Kagaya po ng sinabi ko kanina, kung saan ang direksyon ng magulang, doon din ang direksyon ng buong pamilya. Kung saan papunta si tatay, and in this case, kung saan papunta si nanay, doon din tutungo ang kanyang pamilya. Amen. Pang-apat, tingnan po natin ang pang-apat na kwento. Ang pamilya ni Cornelius. Si Cornelius ay hindi po pastor. Siya po ay kapitan ng isang batalyon. In short, si Cornelius po ay isang military. Tingnan po natin ang kanyang kwento. Gawa chapter 10, verse 1. Doon sa Caesarea ay may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelius.
Siya'y isang kapitan ng batalyon ng mga sundalong Romano na tinatawag na batalyong Italyano. Verse 2. Siya at ang kanyang buong pamilya ay may takot sa Diyos. Marami siyang naibigay na tulong sa mga mahihirap na Hudyo at palagi siyang nananalangin sa Diyos. Verse 23. Kinabukasan, sumama si Pedro sa kanila kasama ang ilang kapatid na taga-Joppa. Verse 24. Dumating sila sa Caesarea pagkaraan ng isang araw. Naghihintay sa kanila si Cornelius at ang kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan na inimbitahan niyang dumalo. 25. Nang dumating si Pedro, sinalubong siya ni Cornelius at lumuhod para sambahin siya. Pero pinatayo siya ni Pedro at sinabi, "Tumayo ka, dahil ako'y tao ring katulad mo." At patuloy ang kanilang pag-uusap habang papasok sila sa bahay. Sa loob ng bahay, nakita ni Pedro na maraming tao ang nagkakatipon-tipon doon. From verse 34 hanggang verse 43, hindi na po natin babasahin dahil mahaba yan, nag-preach lang si Pedro ng gospel. Then pagdating po sa verse 44, ganito ang ating matutunghayan. Ang sabi doon, habang nagsasalita pa si Pedro, dumating ang banal na Espiritu sa lahat ng nakikinig doon. Ang mga mananampalatayang Hudyo na sumama kay Pedro mula sa Joppa ay namangha dahil ipinagkaloob din ng Diyos ang banal na Espiritu sa mga hindi Hudyo. Dahil narinig nilang nagsasalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan at nagpupuri sila sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, natanggap na nila ang banal na Espiritu tulad natin kahit hindi sila mga Hudyo. Kaya wala nang makakapigil sa kanila para bautismuhan sila sa tubig. At iniutos ni Pedro na bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos noon, pinakausapan nila si Pedro na manatili muna sa kanila ng ilang araw. Na bago po tayo magtuloy, balikan natin yung pattern na nakita natin kanina. Ano yung pattern? May nanampalataya. Okay? Tapos nanampalataya yung buong pamilya. And then nagpabautismo yung buong family. Doon sa mga previous stories, ang focus yung family members na may blood relationship doon sa kumilala kay Lord. Pero dito po sa kwentong ito, nabago yung pattern. Tingnan po natin yung pattern na pinapakilala sa kwentong ito. Una, si Cornelius ay may trabaho. Siya ay manager ng isang pulutong ng mga sundalo. Kagaya pa rin ng previous pattern. Pero ito yung kakaiba. At nawa ay gayanin din natin. Inorganisa niya ang isang simbahay. Inanyayahan ang kanyang pamilya. Yung previous pattern, nagstay lang sa pamilya, pero ito iba. Inanyayahan niya ang kanyang pamilya, kamag-anak at mga kaibigan sa gawain sa loob ng bahay. Nakinig ng salita ng Diyos ang buong sambayanan o sambahayan. Naligtas ang buong sambahayan dahil dumating sa kanila ang banal na Espiritu. Nagpabautismo si Cornelius at lahat nakabilang sa kanyang sambahayan. So ano pong lesson kaya ang makukuha natin dito? Ito po yung lesson na makukuha natin. Pinalawig ni Cornelius ang kahulugan ng pamilya. Para kay Cornelius, ang pamilya ay hindi lamang yung asawa mo at mga anak mo. Kasama sa kanyang pamilya ang kanyang kasambahay, sinayaya, driver, kamag-anak, kapitbahay at mga kaibigan. Kaya ang kanyang mundong ginagalawan ay naging isang simbahan. In short, nasa mentalidad ni Cornelius ang pagmimisyon. Hindi lang ako ang dapat maligtas. Kailangan ang pamilya ko at mga taong close sa akin, madala ko sa Panginoon.
At syempre, kagaya pa rin ng mga dating pattern, ito rin yung aral na makukuha natin sa storyng to. Ang tatay ang nagdala ng kanyang buong pamilya sa Panginoong Jesus. Ilang stories po yung ating pinag-aralan? 4 stories. At meron pong isang common lesson tayo na makikita dyan. Tatlong tatay, isang nanay, isa lang po ang main lesson na makukuha natin. Ang mga magulang talaga ang nagdadala ng kanyang buong pamilya sa Panginoong Jesus. Kung may katabi kang nanay at tatay, pakisabi sa kanya, yan talaga ang primary role mo. Amen? Huwag nating iasa kay pastor. Pastor, ikaw na bahala sa anak ko ha. Tigas ng ulo eh. Pastor, kausapin mo nga yung asawa ko. Kausapin mo nga yung teenager kong anak. Pwedeng gawin ni pastor yun. By the way, hindi po bawal. But we have to realize kung kayo po ay Kristiyanong magulang, ikaw ang may primary role niyan. Hindi si pastor, hindi si deacon, at hindi rin si HPM worker. Ang mga magulang talaga ang may number 1 role na dalhin ang kanyang buong pamilya sa Panginoong Hesukristo. Amen. Ang ganda po ng sinabi ni John Knox. Si John Knox po ay founder ng Church of Scotland. May sinabi po siya patungkol sa pangunahing misyon ng mga tatay. Tingnan po natin ang sinabi ni John Knox patungkol sa misyon ng mga tatay. Sabi po niya, "No brethren." Nandiyan ba yan, Ate Julia? "No brethren, you are ordained of God." Anong tawag niya sa mga tatay? Ordained of God. Hindi lang si Reverend De Los Reyes ang ordained. Hindi lang si pastor ang ordained. Ang mga tatay daw, nung araw na ikaw ay ikasal, inordain ka din. You are ordained of God to rule your own houses in His true fear and according to His word. Within your houses, I say in some cases, you are bishops. Ano daw tawag sa mga tatay? Bishop. Kung meron kang katabing tatay, pakisabi sa kanya, Bishop. Daming tatay dito, oh. May Bishop Norbin, Bishop Caleb, Bishop Russell. Mga bishop daw kayo. Hindi ko po sinasabi na magpatawag na kayong bishop, ha? Hindi ko po sinasabi yon. What I'm just saying is that you were ordained by God by virtue of your marriage na maging bishop, maging pastor ng inyong bahay. You are bishops and kings. Naku, gustong-gusto niyan. Kayo daw ang hari ng bahay. Your wife, children, servants, and family are your... Kalta natin yung word niyan kasi pang 1500s pa yan. Are your parish and charge. Ang tatay daw ang bishop sa bahay at yung asawa niya, anak, mga kasambahay, sila daw ang kanyang parokya. Parokya ni Johnson. Parokya ni Norbin. Parokya ni Jean. Ang tatay daw ay inordain ng Diyos na maging pastor ng kanilang bahay, maging bishop. Ang bahay ang inyong parokya. At ang inyong asawa, anak, tauhan, mga kasambahay, ang members ng inyong simbahan. Kaya ang tanong ko sa lahat ng tatay na narito, at mga magiging tatay pa, amen, Brother Kayla. Kamusta ang inyong parokya? Juliet, labas mo nga yung question eh. Kamusta ang inyong parokya? Parokyang maituturing na ba ang inyong bahay? O ang tawag niyo sa inyong bahay ay impyerno. Impyernong bahay to. Wala daw sa blessings yun. Sabi ng daddy. Ang inyong bahay ay ibinigay ng Diyos para maging isang parokya.
at ang tatay ang maging bishop, pastor. Amen. Ano ba ang role ng bishop? Sabi po ni John Knox, ito po ang role ng bishop at kailangang i-apply sa isang bahay. Of you it shall be required how carefully and diligently you have instructed them in God's true knowledge, how you have studied to plant virtue in them and repress vice. And therefore I say, you must make them partakers in reading, exhorting, and in making common prayers. Mga tatay, pakinggan niyo po itong sinasabi ni John Knox. Which I would in every house were used once a day at least. But above all things, dear brethren, study to practice in life that which the Lord commands. And then be you assured that you shall never hear nor read the same without fruit. And this much for the exercises within your homes. Yan daw ang pangunahing role ng tatay sa loob ng bahay. To plant virtue sa kanyang pamilya, taniman ng magandang aral, ng magandang pag-uugali na ayon sa salita ng Diyos, ang kanyang family. And to repress vice, meaning to say discipline. At sabi pa ni John Knox, role din daw ng tatay na samahan ng kanyang pamilya sa pagbabasa, pagpapaliwanag, of course, ng Word of God, at yung pagkakaroon ng prayers sa kanilang bahay. Obligasyon ng isang tatay na magpunla ng mabuting aral sa kanyang pamilya at supilin ang masasamang bisyo. Hindi yung ini-encourage pa at binubuyo pa dahil uso naman. At ito daw ay may sasagawa natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng Word of God, pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanyang pamilya at sabayang panalangin. Kung katabi niyo yung tatay o katabi niyo yung asawa niyong lalaki, sabihin niyo sa kanya, Daddy, I love you. Kasi minsan po, ang nangyayari, nababaliktad itong complementary roles na ito. Ibinibigay itong role na to sa nanay na. Maliban na lang kung kagaya ka ni Lydia na inabandona ng asawang lalaki, no? Or wala nang kasama sa buhay, then this is your role. Pero kung nagsasama kayo bilang mag-asawa, nandyan pa si tatay, tatay, ito po ang iyong role sa Panginoon. Maging bishop ng iyong pamilya. Amen. Paano po yung mga nanay? Gusto ko pong hiramin yung sinabi ni Arthur W. Pink patungkol sa mga nanay. Ang sabi niya, the mother who is faithful in the home honors God just as truly and fully as the most self-sacrificing missionary. Paano daw tinawag yung nanay? Self-sacrificing missionary. Yung tatay, tinawag kanina na bishop. Yung nanay naman, tinawag na missionary. Ibig sabihin, ano man ang ginagawa mo sa loob ng bahay, sa mata ng Diyos, mission din yun. Naglalaban, nagsasay, o marahil nagtatrabaho ka, rumarakit ka, panay na yung pagla-live selling mo sa Facebook. Imayin nyo na, mga mare! Mission mo yan sa Panginoon. Do it for the glory of God. Amen. Sa ating panahon, may mga mothers, may mga nanay na sadyang iiwan ang trabaho. Hindi po lahat, pero may mga nanay na iiwan ang trabaho para mag-focus sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. At minsan ang mga nanay na to naboboard. At para bang nakakulong na lang sila sa bahay. At hindi po madaling maging nanay. Tama, mga nanay? Amen. Lakas ng amen. Walang day off ang isang nanay.
Walang day off sa pagpapanatili ng kaayusan ng isang bahay. Walang day off sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Hindi mo pwedeng sabing time first muna. At minsan discouraging ito dahil napapagod rin sila. Nais ko pong sabihin sa inyo na nakikita kayo ng Panginoon at nabibigyang lugod nyo ang Panginoon sa inyong faithful na pag-aalaga sa inyong mga anak at sa inyong tahanan. At ang inyong ginagawa ay walang pinagkaiba sa pagmimisyon sa ginagawa ng missionaries na pumupunta sa malalayong lugar para mag-ibanghelyo sa mga tribo. Kaya nga ang sabi ni Arthur W. Pink, you are a self-sacrificing missionary. At bilang mga missionary sa loob ng bahay, ang pinakamahalaga niyong role, maipakilala ang gospel sa inyong mga anak. Amen. Huwag niyo lang ipakilala si Rachel. Kilala niyo si Rachel? Yun yung pampatahimik ng mga nanay sa mga anak nila pagka nagtatantrums. Ipakilala din natin si Jesus dahil kayo ay missionaries sa loob ng inyong bahay. Balikan po natin sandali yung umpisa ng ating pag-aaral. Kanina, inumpisahan ko po ang pag-aaral sa ganito. Sabi ko, mayroon tayong kaaway na ayaw sa pamilya at galit sa pamilya. At nariyan siya aali-aligid upang ito'y wasakin. Sabi po ng isang African preacher, family dysfunction is often more spiritual than relational, despite how regular tension and conflict might make it feel. Satan rejoices when homes are ruined. He fights to make families feeble. The weaker the family, the stronger his rule and the more his force advances. Mandaraya po talaga ang Diablo at gagawin niya ang best para mandaya ng kaisipan ng mga tao at para wasakin ang mga pamilya to the point na yung mag-asawa mag-aaway na lang at mag-aal sa balutan. Naalala ko tuloy isang member ng church. Don't worry, hindi nyo naman siya kilala. Kaya, at wala siya dito, tinignan ko. Sabi, alam mo, Pastor, nag-away ko yung mag-asawa. Ano nangyari? Balot na talaga ako. O tapos, anong ginawa mo? Di yung dala-dala ko na yung mga bag ko. O tapos, ano nangyari? Umuwi rin ako. Ba't ka umuwi? Wala nang tricycle. Yan ang gusto ng Diablo. Wasakin ng pamilya, yung asawa lalayas na lang. Buti na nakikialaman dyan sa Kaya nawa, dito po tayo magtatapos, sadyain na natin, kusain na natin, gawin na nating simbahay ang ating mga tahanan. Hindi hadlang ang pagiging abala. Ito ang aral na makikita natin sa buhay ni Crispus, ni Lydia, ng Romanong Guardia at ni Cornelius. At ngayong Pasko, si Kristo ang pinakamahalagang regalo na maibibigay mo sa iyong pamilya. Let us make Christ the center of our families. Manalangin po tayo. Let's bow our heads. Panginoon, kami po'y mahina kung wala ka. At minsan, Lord, hindi lang minsan, maraming beses, nakikita namin sa buhay namin yung human tendency na makalimutan ka at mapabayaan ang aming ugnayan sa iyo. Ngunit narito kami, Panginoon, para paalalahanan ng iyong mga salita at ituwid ng iyong mga salita na bilang mga taong iniligtas, nais mo na ang mga buhay namin at pamilya namin ay
mabago rin ang iyong mga salita. Panginoon, ang aming pong dalangin ay maging totoo sa aming mga pamilya, sa aming mga buhay, ang aming pong pinag-aralan. Sapagkat meron po kaming kaaway na hindi nakikita, tutuksuhin kami, padadalhan kami ng mga dahilan para mag-away bilang isang pamilya, bilang mag-asawa, O Diyos. Subalit ang panglaban po sa kanyang gawain ang iyong salita. Ang gawing sentro ng aming pamilya, ang iyong salita at ikaw, Panginoong Jesus. Panginoon, kaawaan niyo po kami, tulungan niyo po kami, palakasin niyo kami. Panginoon, hindi po namin kaya. Salamat sapagkat ang paghawak mo sa amin ay napakatibay. At magtitiwala kami, Panginoon, na hindi mo kami bibitawan. Kaya, O Diyos, tulungan niyo po kami na malakaran ang pattern na ito sa aming mga pamilya, na madala namin ang aming mga families closer to you. Salamat po, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Magstayo po tayong lahat. Dadako po tayo sa selebrasyon ng Hapon ng Panginoon. So kaya natin po ihanda na yung ating tangang communion elements. Itaas ko kanina sabi ni Diyos para daw parit. Hindi lang parit, sabi mo, bisa na eh. Pagin ng Diyos. So, muli, sama po ng celebration ng centrality ng worship na tinatawag natin yung breaking of the Word of God na nakatapos na. Ay naroon din po ang kasunod na celebration ng Hapon ng Panginoon para ipapakita sa atin na may ginawa ang Diyos na solution para sa ating lahat. Kaya napalagay tayo sa magandang kalagayan ay dahil sa kanyang sakripisyo. No, tayo po ay dating naligaw, ay tayo ay tinubos niya. Inapon niya ang pagbabayad sana. Yan po ang selebrasyon ng Hapon na ating na kanya kautusan na parati nating i-celebrate o maalaala natin ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, mahigit ng 2,000 taon nakalilipas. So when nasabi ko dati, ang Pasko na darating, ang selebrasyon, ay hindi lamang sa selebrasyon ng Pasko, kundi ang karugtong nito ay ang kanyang mission order from the Father na tayo hanapin na mga naligaw at naibalik. Kaya sa kalagayan natin ngayon, nasa Panginoon na tayo, meron tayong pangalawang kapangalan na tinatawag na spiritual birth. Si Kristo ay sumasa atin. Takapin po natin ang simbolo ng kanyang katawan. Sabi ko ng salita ng Diyos, sa kanyang mga lakay na tinanggap, tayo ay nagsigadin. Tapos po natin ang inumin. Ang inumin pong ito na nagisimbolo ng dugo ng ating Panginoon ay po ihahambing po natin parallel with what has been done by God doon sa para mailigtas sa mga ang mga Israelita sa kamay ng Egypto ay nagkaroon din po sila ng pagtigis ng dugo na pinahit sa mga doorpost at mga bintana ng kanilang mga tahanan
at sa gayon ay na-rescue silang lahat. Ngayon din po, si Jesus Christ po, tinubos po tayo ng kanyang dugo. Amen po ba? We were redeemed, nabawin tayo sa kamay ng kaaway dahil sa kanyang dugo. At ito po ang dugo po ito po ang tinatawag na bagong kasunduan. Sa lahat ng pagkakataon, hindi tayo perfecto, pero parati tayong nakakatawag sa ating Panginoon. 1 John 1:9. No, maging tapat tayo sa Diyos, umpisan natin ang ating mga kasalanan, at ang pagkukumpisan po ng kasalanan ay pagtalikod na huwag na muna natin gawin. Sa tulong ng Banal na Espiritu, gabay ng Diyos, nangyayari po yan. Little by little, God is leading us from glory to glory because of the blood of Jesus Christ. Tanggapin po natin. We are freely forgiven. Ayan po, muli isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Masaya po ba ang bawat isa? Amen. Ayan, tunay nga po na napaka-importante ng isang pamilya po ay Christ-centered. Tama po ba? Ayan, at kung meron man po sa atin ang hindi maganda ang kalagayan ng pamilya, maniwala po tayo sa power ng prayer. Ano po, na ipag-pray po natin ang ating mga pamilya. Ayan, so ngayon po ay dadahon na po tayo sa ating confession of faith. So ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating mga dibdib at sabay-sabay po tayo. And 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, maaari na po tayong makaupo. Meron po ba tayo mga newcomers o bagong dalo sa ating simbahan po? Meron po ba tayong newcomers? Ayan, so mukhang wala naman po, ano? So, proceed po tayo sa ating announcement. Ayan, start po tayo with the 5 solas. This occurs every Tuesday po. So, ang time po nito ay 5:30 to 7 p.m. So, kung meron po kayong time, let us join the 5 solas. Also po, the Blessings Children Ministry Sunday School occurs every Sunday po yan. Every morning at 9 a.m. to 11 a.m. So, kung meron po kayong mga chikiti o mga bata po na ages 3 to 12 years old, mas maganda po na simulan na po natin habang bata pa sila, na ma-share po sila ng Word of God through Sunday School. Ayan, syempre, meron din po tayo para sa ating mga youth. Meron po tayong weekly youth fellowship na nagaganap po every Saturday. So, ito po ay via Zoom every 5 p.m. to 7 p.m. Also, we have our Sunday worship services po. Every morning, we have 9 a.m. So, ito po yun, 9 a.m. to 11 a.m. And syempre, meron din po tayong another fellowship at evening, 7 p.m. to 8:30 p.m. Ayan, meron din po tayo home prayer meeting for our families. Kapag po gusto natin magbuo ng HPM sa loob ng ating mga pamilya, meron po tayong guide sa ating FB group and page. And also, our praise and worship team is in need of instrumentalists, keyboardist, bassist, lead guitarist, and drummer. If you are interested, fill out the form at the registration table. If you feel like God is calling you to serve God in the worship team, so ayan po, fill out the form in the registration table. Ayan, ang children ministry din po ay need ng willing and committed volunteer teachers for Sunday school. So kung meron po sa inyo may gift sa pagtuturo, may gift sa pag-handle ng mga bata po, the children ministry is
needing you. Ayan. So if interested din po kayo, fill up the registration form na makikita po natin sa ating usher table, sa ating registration area. Or, pwede din po kayong mag-direct message kay Aaron Penny, ang ating head po ng Children Ministry. Ayan, syempre may pakulo din naman po this coming December 22 ang ating Children Ministry. We have our Children Ministry Christmas Party with a theme, Best Gift Ever. So sa mga chikitik po dyan, especially sa ating mga active na uma-attend po sa Sunday School, invited po kayo sa ating Christmas Party for the Children Ministry. At syempre, ang pinaka-highlight ng ating December, ang ating simbang gabi. So kayo po ay ating inaanyayahan sa darating na December 15 to 23, every 7 p.m. to 8:30 p.m. Dito po yung magaganap sa Blessings in the Word community. So, you are all invited po sa ating simbang gabi. Ayan, so that's all for our announcement po. Let us all lead the baby for our exhortation video. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Maganda po yung mensahe natin sa araw na ito. Naisip ko tuloy mo sa amin na maunang na Christian sa amin yung anak kong panganay tsaka ako, nagsabay kami. Nung nasa Singapore siya, naging Christian siya. Nasa Laguna ako, sabay kami. Kaya nung sinasabihan niya ako, sabi ko, Christian na rin ako, sabi ko sa kanya. Hindi na lang na Christian sa amin. Ay, yung kasawa ko, paurong eh. Sabi, dapat di ba tatay? Siya ang medyo diniligawan pa namin. At meron yung mahirap siyang ano. Pero alam ko, naniniwala ako na through prayer nga, mahihila namin yun. Kasi sabi nga lahat, isa lang manampalataya. Alam kong nakikigad na siya kasi nakikinig rin naman siya ng mga preaching. Kaya yun lang, di ko mahila na mag-church. Tsaka yung kailangan mabaptize pa siya. Yun talaga ang dapat na mangyari. So, pupunta na po tayo sa exciting part ng ating programa sa araw na ito. Ang napili ko pong mensahe ay sa Mateo 19:16 to 21. May isang lalaki naman na lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano po ba ang mabuti kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo itinatanong sa akin kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti at walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Alin po sa mga ito? Tanong ng lalaki. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama't ina at mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sinunod ko po ang lahat na iyon. Ano po ba ang kulang sa akin? Sumagot si Jesus, kung nais mong maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang mga ari-arian mo, ipamigay mo ang pera mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. So makikita po natin dito, hindi lang po yung 10 utos ang dapat natin sinusunod. Napakahalaga din po pala ng pagbibigay. Ano po ang naging reaksyon ng mayaman? Malungkot po siyang umalis. Kasi napakayaman po niyan talaga. So masasabi natin dito, mas pinili na yung kayamanan kaysa sumunod siya kay Jesus. Hindi niya alam na kung anong meron siya, kung ano man siya ngayon, ay nanggaling lahat ito sa Diyos at hindi niya dapat ito ipagdadamot. May nakaka-relate ako dun sa preaching kanina na tungkol sa family. Kung siguro ito ay may pamilya, kung sumunod siya kay Jesus, pati pamilya niya masisave. Huwag po nating hayaan na maging sagabal yung mga kayamanan o mga material na bagay para makapag-lingkod tayo sa Diyos.
Huwag po natin hayaan maging sagabal ito sa relasyon natin sa Kanya. Kasi lahat po ng meron tayo ay nanggaling sa Kanya. At lahat ng ito ay para sa Kanya. Kaya kaya po tayo pinanganak, yun po ang purpose natin. Para i-glorify si God. Hindi po ang ating sarili. Kaya sa pagbibigay, nag-glorify natin siya. Kasi nakakatulong tayo sa ating kapwa. Kaya huwag po natin ipagkakait ang ating pagbibigay. Taas po natin ating mga kaloob. Panginoong Diyos namin, makapangyarihan sa lahat, nagpupurit ng papasalamat po kami sa araw na ito, na minsan pa, nakasama po kami sa pagbibigay para sa ikarangal ng iyong pangalan. Naway kung ano po ang aming nakayanan, kung ano po ang aming naibigay sa inyo sa araw na ito, basbasan po ninyo ito, maging kagamit-gamit sa mga taong nangangailangan ng iyong banal na salita at sa mga manggagawa na nangangailangan nito. Patuloy niyo po kaming basbasan, patuloy niyo kaming tulungan at gabayan sa araw-araw din God yung mga blessings na pinagkakaloob sa amin. Kahit di kami karapat-dapat, lagi niyo pa kami pinagbibigyan. Maraming salamat po sa lahat ng grace, dear God, na lagi niyong pinagkakaloob sa amin. Ito po aking samot dalangin sa pangalan ng iyong anak ni si Jesus. Amen. Ay sarap magmuri, sumamba sa ating Diyos. Tuloy po tayong lahat. O kay sarap umawi, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Kristo. Isang papuri o pinatalo ng Diyos. O kay sarap makinig sa presensya ng ating Diyos. O kay sarap sa piling at magdiwag sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tingin. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Kristo. Bago po natin tundukan ang ating worship service, nais din po nating i-announce na sa darating na Sabado, December 7, ay may fellowship po ang mga senior citizens, 60 years old and up. Alauna po ng hapon sa ating pong kubo. So magkita-kita po lahat ng mga kabataan sa church. Praise God. So manalangin po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa tagumpay ng aming gawain ngayong umaga. Lord, once again, we ascribe to you all the praise, all the glory, all the honor, because you are worthy of this time, and you are worthy of our devotion this morning. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus,
and the fellowship of the Spirit be with you all. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.